Sabi ko nga sa inyo guys, si universe ang magbabalik sa inyo ng good karma nyo. Okay? Si universe ang bahala sa inyo magbalik ng good karma nyo mga kapiksi. And financial gains ang katapat nito. So pwedeng nawawalan kayo ngayon, pwedeng nauubusan kayo ngayon, but dadating din yung time na doble-doble, triple-triple pa yung magiging balik sa'yo lahat ng tulong na pinagkakaloob mo sa pamilya mo or sa mga mahal mo sa buhay, mga kapiksi. So huwag yung pagsisihan yung mga pagtulong na ginagawa nyo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Full Moon Kapalaran para ngayong December to January mga kapiksi para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Yung ating full moon ngayong December guys ay sa December 15, tapos yung next na full moon naman natin ay sa January 13 mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay cold moon mga kapiksi. So ito yung ating moon message, napakaganda nito guys. You are good enough. Okay. So, wag natin ikukumpara guys yung sarili natin sa ibang tao, yung mga achievements natin and yung mga hindi natin na-achieve or yung na-achieve ng ibang tao na hindi natin na-achieve, no? Don't ever compare yourself to other people kasi lahat tayo may kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang talento, may kanya-kanyang kagandahan, may kanya-kanyang angking talino, kasipagan, in short, may kanya-kanya tayong buhay. Okay, so whatever na na-achieve ng ibang tao na hindi mo na-achieve, okay lang yun because they deserve it dahil dun sa mga sipag and effort nila. And ikaw, whatever na meron ka, you also deserve it. And you are good enough and you are always good enough. Palagi mo yung tatandaan. Hindi lang sa don't compare yourself to others, pero don't let yourself down as well. Wag mong maliitin yung sarili mo. Anak ka ng Diyos, lahat tayo anak ng Diyos mga kapiksi. Pantay-pantay tayo sa paningin niya, walang mas mataas, walang mas mababa, lahat tayo pantay-pantay sa paningin niya. So you are always good enough mga kapiksi. Okay? Palagi nyo yan tatandaan. Attune to the moon guys, find a balance between the cosmic and the mundane in your daily life. Kailangan balance lang palagi guys, no? Always kong pinapaalala sa inyo na you cannot see the light without darkness, or you cannot appreciate light without darkness, and you cannot appreciate darkness without light. Okay? So, kayo na yung bahalang umintindi doon. Pero ang ibig sabihin nun guys, ilagay sa tamang balanse ang lahat ng bagay. Always look at the brighter side of things, di ba? And moderation lang palagi. Okay? Additional meanings for this card: worrying too much will attract more things to worry about. Kapag nagwo-worry kayo guys, mas lalo kayong magwo-worry or mas lalo kayong makaka-experience ng mga bagay na ka-worry-worry. Okay, so might as well, wag na lang kayong mag-worry, wag kayong ma-stress. Overthinking, doon nag-uugat yung stress mga kapiksi. If you keep on thinking about negative things over and over again, no? So doon nanggagaling yung stress guys. Okay, yeah. So imbis na ma-stress kayo, imbis na mag-worry kayo, shift to gratitude, no? Gratitude, always be grateful sa mga blessings na meron kayo. And have you been overly critical? An apology may be in order. Ito guys, panahon na panahon ito, no? Sa mga critical, sa mga bashers, sa mga nega, especially nowadays. Kung nagbabasa kayo, nag-scroll kayo sa social media, napakaraming bashers sa isang topic, no? Celebrity, even politicians, di ba? So, hindi lang sa ibang tao mga kapiksi. I mean, hindi lang sa mga kakilala nyo, di ba? Kaibigan or neighbors, no? Kapag may nakakaaway kayo, di ba? Say sorry.
even dun sa mga hindi natin kilala ng mga celebrity or sabi ko nga politicians or whatever or whomever na nasa online, hindi nyo naman kilala, binabash nyo, di ba? Sinisiraan nyo. So, I mean, they deserve an apology. Okay? You deserve to feel sorry, no? Kahit hindi kayo mag-sorry sa kanila personal since you don't know them, nag-iwan lang kayo ng negative comment, di ba? But you should still feel apologetic because that's bad, no? I mean, yeah. Anyway, you get the point, mga kapigsi. So, if you deserve to feel sorry and be sorry, just be sorry, okay? And raise your karma by doing something good for someone else, okay? Yeah, so karma, mga kapigsi, equals good intentions, good karma, bad intentions, bad karma. So kung gusto natin na madagdagan yung savings natin sa karma bank, no, yun yung tinatawag ko doon na bangko ng karma. Kapag gumagawa kayo ng mga good intentions, parang dinadagdagan nyo yung deposit nyo, yung savings nyo sa karma bank. So every time na may good deeds kayo or good intentions, charity, ganyan, nagde-deposit kayo doon. So kailangan natin pataasin yon. Hindi man kayo sa physical world, let's say for example, sa physical world, hindi ka man ganun kasagana, kayaman, kabongga yung buhay mo, di ba? Yung savings account mo, saktong-sakto lang, pero at least sa karma bank mo, doon ka bumawi, mga kapiksi, because babalik yan lahat sa'yo ni universe, guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below if naintindihan yan, mga kapiksi. So, shuffle natin to, guys. And habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, yung promo natin for December, no? Magbibigay tayo ng magkano ba to? 15% discount plus free 3-in-1 pampaswerte sa subliminal, sa pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo, guys. 20% discount until December 31, kaya mag-avail na kayo, mga kapiksi. So, Pisces, guys, kayo ay represent ng Queen of Cups. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. Meron tayong presence dito ng air signs, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with an air sign, mga kapiksi. So, ito, guys, this is both negative and positive, guys, no? For sa negative circumstances natin, angel number 1010, guys, check nyo yung ibig sabihin yan. Baka may additional na mensahe sa inyo ang inyong mga anghel gabay. Pero ito, guys, ito kasi may mga pagsubok kayo or hindi pagsubok, parang may mga burdens, no? Pabigat sa buhay, mga kapiksi. Pero ito mga pabigat sa buhay or mga dalahin nyo sa buhay, nagiging magaan siya kasi nagtutulong-tulungan yung mga pamilya nyo, no? And kumbaga parang hindi mo ito sinasarili lang or hindi lang ikaw yung mag-isa na pumapasan dito sa mga burdens na to, kundi pati yung buong pamilya. Kaya parang gumagaan yung mga dalahin, lalo na pagka tulong-tulong kayo, mga kapiksi. Dito din nakikita natin, guys, na may mga magagandang good news din na maaaring dumating sa inyo, especially sa kaperahan. Yung daloy ng pera sa inyo, guys, parang consistent siya. Hindi man ganon kalakihan or hindi man ganon
karamihan yung dating ng pera sa inyo, kahit ano pa yung source of income nyo, trabaho man yan or negosyo mga kapiksi. Pero ang importante is merong dumadating sa inyo na pera. Okay? So, ibig sabihin meron kayong regular na pinagkakakitaan. So, just continue on affirming, guys. Money, money, come to me. Palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. I'm the king of abundance. I'm the queen of abundance. So, yan yung mga money affirmations na palagi kong sinishare sa inyo. Kasi yan lang din yung sinasabi ko araw-araw, mga kapiksi. And ever since na nag-start ako mag-affirm consciously, no, sobrang laki na ng financial status na meron ako ngayon compared as to when hindi pa ako nag-affirm for money. So, kaya ko yan sinishare sa inyo, guys, para maging habit nyo. Even until now, guys, nag-affirm pa rin ako. So, just continue on affirming, guys, kasi malalagay din kayo sa magandang financial situation in the future kapag tinuloy-tuloy nyo yan. Pero ang importante is meron kayong source of income. Dito nakikita natin na yung iba sa inyo, guys, parang nagkakaroon kayo ng conflict sa ibang tao kasi parang feeling nyo napagsasamantalahan kayo kasi yung iba sa inyo sobrang maawain, very compassionate, mabait, and yung tipong maawain kayo, guys, na kahit walang-wala na kayo, binibigay nyo pa sa iba basta makatulong lang kayo. And there's nothing wrong with that because sabi ko nga, no, you should raise your good karma, mga kapiksi. Kasi si karma ang bahala sa'yo. Si universe ang bahala magbalik sa'yo ng good karma. Pero ito lang kasi sometimes kailangan din natin magbigay ng limitasyon. Dahil yung iba sa inyo, baka naaabuso na kayo ng ibang tao. So, yun yung kailangan nyong iwasan. And yung iba sa inyo, guys, kasi parang nagkakaroon pa kayo ng conflict na kapag nasanay silang binibigyan nyo sila, tas dumating yung time na hindi nyo na sila bibigyan, kayo pa yung magiging masama sa mga mata nila. Okay? That's why it's very important na sa simula pa lang, mag-set na kayo ng limitations na hanggang ganito lang yung kaya kong ibigay sa'yo. No more, no less. No? Para hindi kayo maano din, maabuso. Okay? So, yeah. And, okay. So, eto, guys, medyo yan. So, ito yung kung mapapansin nyo, guys, no, ito nga yung mga sinasabi ko sa inyo na challenges. Medyo meron kayong tendency na mag-overthink, mga kapiksi, ngayong buwan na to. Feeling ko yung iba parang nagsa-self-pity or I don't know, nagkakaroon kayo ng mood swings na parang nag-i-emo yung iba sa inyo. Ibig sabihin ng emo, emotional. So, parang medyo nag-i-emo kayo, mga kapiksi, na medyo masama yung loob nyo. Siguro na dun kayo sa stage na nare-realize nyo bakit ganito, bakit ganyan. Parang, lalo, wag kayo, hindi pala wag. Lalo na pag pinanood nyo yung mga nakakaantig na pelikula sa MMFF, no, yung The Breadwinner is, yeah, syempre. I mean, hindi ko naman pinapromote yun na hindi man ako related sa kanila. Pero kasi 'di ba yung ibang mga kapiksi natin na nakaka-resonate dun sa story nila na parang kayo yung breadwinner, ganyan. So medyo nakakaramdam ako na yung iba sa inyo parang pagod na kayo sa pagtulong, pagod na kayo sa pagbibigay, mga kapiksi, pero masaya masaya kayo, guys, no? Kahit na wala kayong naiipon, kahit na wala kayong pinupuntahan, mga kapiksi, nararamdaman ko yung regrets nyo na sana hindi ko na lang pinadala lahat ng pera ko, sana hindi na lang ganito, ganyan. Kasi yung iba sa inyo, na-stuck kayo sa buhay dahil sa pagtulong nyo sa iba. But, sabi ko nga sa inyo, guys, si universe ang magbabalik sa inyo ng good karma nyo. Okay? Si universe ang bahala sa inyo magbalik ng good karma nyo, mga kapiksi. And financial gains ang katapat nito. So, pwedeng nawawalan kayo ngayon, pwedeng nauubusan kayo ngayon, but dadating din yung time na doble, triple pa yung magiging balik sa'yo lahat ng tulong na
pinagkakaloob mo sa pamilya mo or sa mga mahal mo sa buhay, mga kapiksi. So, huwag yung pagsisihan yung mga pagtulong na ginagawa nyo, lalo na kung bukal sa kalooban nyo, because the universe will give it back to you. Definitely, because you deserve them. Okay? So, asahan nyo guys na unti-unti na matatapos din itong mga problema nyo guys, and si universe, sabi ko nga, siya ang magbabalik sa'yo ng mga rewards na deserve mo, especially in terms of money and in terms of mga bagay na pinagdadasal nyo. Okay? So, ito guys, i-mail nyo to sa comment section. Type nyo kung ano yung mga deserve nyo. Deserve ko maging masaya, deserve ko umunlad, deserve kong umasenso, deserve ko ng peace of mind. Kung ano yung deserve nyo guys, isulat nyo sa baba sa comment section and send it out to the universe with love and thanks. Okay? Alright. So, comment down below. Mine yan guys. Mine wishes coming true. Mine ibabalik sa akin ng universe yung mga deserve ko. Financial gains. Magkakaroon din kayo ng financial gains. Maybe not now, but in the near future kapag nalampasan nyo yung mga problema nyo sa buhay. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo guys. Ito yung ating 2025 kapalaran. Panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte sa Subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.